Yung may inaangkas ka sa motor mo. Yung sinasabi mo na single ka, pero may jowa ka pala. Hello guys, and welcome po ulit sa aking YouTube channel, Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Alam nyo ba na lahat ng relasyon na nasisira, nag-uumpisa yan lahat sa micro-cheating? Yung mga maliliit na bagay na hinahayaan nyo lang dahil akala nyo okay lang. Pero dyan pala nag-uumpisa ang lahat. Gaya na lang ng simpleng pagla-like, pag-heart, or pag-accept ng friend request. Kaya kung pinabayaan nyo ang micro-cheating na yan, kapag katumagal magiging macro na yan at dyan na naghihiwalay ang karamihan. Kaya habang maaga pa, dapat makita mo kung ano yung micro-cheating na ginagawa niya. Para nang sa ganon ay maagapan at hindi na lumaki pa yung problema. So ano-ano nga ba yung mga micro-cheating na yan? At yan ang pag-uusapan natin sa video ngayon. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba ang micro-cheating? Number 1, yung sinisave mo yung number ng isang tao tapos iniiba mo yung pangalan. So halimbawa, lalaki ka. Tapos may nakilala kang babae. Tapos kinuha mo yung number niya. Tapos sinave mo. At ang nilagay mo na pangalan, Brando. Brando para hindi magsuspecha yung girlfriend or misis mo na may kausap ka na ibang babae. Micro-cheating na yan. Ganyan din sa mga babae. Kapag may sinave ka na number ng isang lalaki na hindi mo sinasabi sa partner mo dahil type mo din yung lalaki, micro-cheating na rin yan. Number 2, pasikreto kang nakikipagkita sa isang tao. Yung pasikreto kang nakikipagkita sa isang tao sa day off mo, sa party kasama yung mga kaibigan mo. Yung nakikipagkita ka sa isang tao or may kinikita kang isang tao na pasikreto. Alam nyo, kahit nasabihin nyo na kaibigan nyo lang yung tao na yon, kahit nasabihin nyo na katrabaho nyo lang yon, kaklase nyo, or kasama nyo sa paluwagan, basta pasikreto kang nakikipagkita sa kanya. Dahil pag nalaman ng partner mo na nakikipagkita ka sa kanya, sigurado na magagalit siya. Micro-cheating pa rin yan. Dahil hindi mo na iniisip na baka mag-away kayo ng partner mo dahil lang dyan. Hindi mo iniisip na baka masira yung relasyon nyo kapag nakita niya kayo na magkasama. Or hindi mo na iniisip na baka maghiwalay kayo dahil sa gagawin mo na yan. Number 3, nakikipaglandian ka sa ibang tao. Alam nyo, wala namang masama kung makikipagbiruan ka sa ibang tao. Pero, yung lalandiin mo siya, or magsasabi ka ng mga green jokes sa isang tao, micro-cheating na yan. Dahil ang totoo, hindi ka naman talaga nagsasabi ng mga green jokes sa isang tao na yan para patawanin siya o para magpatawa. Ginagawa mo yan para lang makita yung reaksyon niya kung kakagat ba siya or hindi. 'Di ba? At pag nakita mo na okay lang sa kanya yung mga green jokes mo, hanggang sa lumaki ng lumaki na yan na biruan, at yun, mauuwi na sa totohanan, 'di ba? Or, yung magsusuot ka ng mga kaakit-akit na damit para lang mapansin ka nung katrabaho mo na crush mo. Alam nyo, walang problema yan kung single ka. Pero kung may jowa or may asawa ka na, micro-cheating na yan. Number 4, yung pasikreto kang nagme-message sa isang tao. Yung pasikreto ka na nagme-message sa isang katrabaho, sa isang kaklase, sa kapitbahay, or kahit na sino man yan. Basta pasikreto kang nagme-message sa kanya, or binubura mo lagi yung conversation nyo para hindi makita or hindi ka mahuli ng partner mo. Micro-cheating na din yan. Kahit nasabihin mo pa na walang mali siya yung pag-uusap nyo, or kabiruan mo lang talaga yung tao na yon. Basta opposite gender mo yung kausap mo na yon at madalas kayong mag-usap ng patago, micro-cheating na yan. Number 5, yung nagsisinungaling ka tungkol sa relasyon nyo. Ito, maraming gumagawa nito, lalo na nung nasa abroad pa ako. Marami akong nakilala na single sa abroad, pero pagdating sa Pinas, may asawa at anak na pala. At yung isa, sinabi pa niya sa akin na malayo naman daw yung pamilya at asawa niya. Kaya single siya. Cheating na yan. Alam nyo, kaya maraming naghihiwalay pag nag-abroad ang isang lalaki or babae dahil sa ganyan na pag-iisip.
Yung feeling nila dalaga or binata sila porket malayo yung asawa or jowa nila. Diyan kasi nag-uumpisa yan. Kasi kung talagang mahal mo yung partner mo at may respeto ka sa relasyon nyo, hindi ka magpapanggap na single kung taken ka na. At saka wala rin papasok na bago sa puso mo kung una pa lang sinarado mo na yan sa ibang tao, 'di ba? Number 6, special friend. Yung meron kang special friend na hindi alam ng partner mo tapos opposite gender mo pa. Micro-cheating din yan. Kahit nasabihin mong friend mo lang yan at sa kanya ka lang humihingi ng advice or sa kanya ka lang nag-open ng problema niyong mag-asawa dahil nakahanda siyang makinig sa'yo, micro-cheating pa rin yan. Kaya yung mga special friend na yan, iwas-iwasan mo na yan. Dahil sa totoo lang, hindi magtsatsaga yan na maglalaan lagi ng oras para sa'yo kung walang nararamdaman sa'yo yung tao na yan. Kaya pansinin nyo, maraming magpartner ang naghihiwalay dahil sa mga special friend na yan. Tapos pag naghiwalay yung mag-asawa or mag-jowa, mababalitaan mo na lang na yung ex niya sumama doon sa special friend niya. 'Di ba? Number 7, may inaangkas sa motor na hindi mo jowa. Alam nyo, walang masama na tumulong sa ibang tao. Pero, yung madalas na pag-angkas mo doon sa iisang tao, kung kapareho mong babae or kapareho mong lalaki, walang problema. Pero kung opposite sa gender mo, micro-cheating na yan. At marami pang ibang example dyan. Pero kahit nasabihin natin na, wala, micro-cheating lang yan, wala yan. Alam nyo, cheating pa rin yan. Kaya hindi maganda yan sa relasyon nyo. Kaya kung mahalaga sa'yo ang relasyon nyo, ngayon pa lang, iwasan mo na habang maliit pa yan. At para hindi na humantong sa mas malaking kasalanan yung magawa mo sa partner mo, 'di ba? At para hindi masira yung relasyon nyo. So yun guys, medyo matagal na naman akong hindi nakapag-upload. Pasensya na guys kasi medyo busy talaga yung business natin ngayon. Medyo nagpo-focus ako dito kasi wala kaming kakainin kung hindi namin ipupush yung business namin. And alam nyo naman na yung mga views natin dito sa YouTube ay medyo mababa na, kaya hindi ganun kalaki yung kinikita natin. Naging honest lang tayo. And ayaw natin mag-promote ng sugal, ayaw natin mag-promote ng kung ano-ano dyan na hindi maganda. Kaya mas pinipili lang natin na mag-business at kahit papano ay nag-upload tayo dito sa YouTube channel natin. And maraming salamat sa laging pagsuporta sa akin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po sa inyo. Gusto daw makita ng sa video ng anak ko. Yan. Si Zed. Hello. So yun, maraming salamat po sa panonood and ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace and goodbye.